A day in my life bilang trainee dito sa Japan. Hi dear, ohayo gozaimasu. Sa mga hindi pa nakakaalam, ako nga pala si Jeya, isang OFW at trainee dito sa Japan, 4 na taon na. At ang trabaho ko dito, ready-made meal manufacturer. Bumangon na pala ako kanina para i-set up yung camera. Wow! Yasumi ko nga pala ngayon or rest day at matagal ko nang gustong gumawa ng vlog tungkol sa a day in my life. Kaya tara, kung hindi ka naman busy, samahan mo ako sa isang buong araw na rest day pero productive. Alas 11:30 na nga pala ako bumangon ngayong araw at pagkatapos ko ngang mag-pray, inayos ko muna yung mga babies ko at ang aking higaan. Favorite ko pala si Winnie the Pooh, halata naman siguro, di ba? Ang dami ko na ngang mga stuffed toys, puro bigayan ng mga kaibigan ko. At bago ko nga sikasuhin yung sarili ko, sila muna yung inuuna ko. Wow. At gusto ko, mabango lang sila palagi. At eto nga pala yung aking munting pugad dito sa Japan. Napaka-komportable lang. Sa mga oras na to, papunta na ako sa lavatory para maghilamos. Nag-hairnet nga pala ako para hindi mabasa yung buhok ko pag naghilamos. Marami nga pala kaming nakatira dito sa dormitory namin. Meron kaming mga kasamang taga Myanmar at meron ding mga taga Vietnam. Time to freshen up myself. So maghihilamos na ako, dear. Ang sarap ng tulog ko kaya bago ko pa man simulan yung araw ko, tanghali na. At syempre, magsisipilyo na rin ako para naman talagang fresh ako. Tanghali nga pala ako gumigising tuwing rest day para naman kahit papano makabawi man lang sa tulog. So ayun, tapos na ako magpa-fresh. Pagkatapos ko nga maghilamos, ihinanda ko na agad ang mga makina para sa paglalabada. Grabe naman yung mga sinampay dito, nananampal, ano ba naman yan? Pero ganun talaga marami kasi kaming magkakasama dito sa bahay kaya maraming nakasampay. At sinimulan ko na ngang isegregate yung mga labahin ko. Dear, iba nga pala ako mag-segregate kapag naglalaba. Ang pinaghihiwalay ko ay yung pang-itaas at pang-ibaba. Wow! Regardless sa color, ang pinagsasama-sama ko sa isang machine ay yung pang-itaas, tapos sa kabila naman ay yung pang-ibaba. Sa pagkakaalam ko kasi, wala namang humahawa sa mga damit ko. Woo! Pagkatapos ko ngang magsalang ng aking mga labada, ay bumalik na ako sa kwarto. Tapos na yung winter, kaya naman may pagkakataon na ako para magbukas ng bintana at langhapin ng sariwang hangin mula sa labas. At sinimulan ko na nga rin ditong magligpit sa kwarto namin. 4 nga pala kaming magkakasama dito sa kwarto pero yung higaan talaga namin dito 6. Kaso lang 4 lang kaming nag-o-occupy kaya yung 2 higaan bakante. Buti na nga lang ngayong araw mag-isa lang ako naka-rest day kaya naman for the vlog talaga ang first on. At eto nga pala yung area ko dito sa kwarto. Provided nga pala ng company yung mga lagayan ng damit pati na din tong mga kortina sa higaan. At sinarado ko na nga muna yung kortina ng aking higaan para makapagwalis na ako dito. Dito nga pala sa kwarto namin, wala kaming usapan kung sino yung maglilinis ng kwarto. Basta kung sino yung naka-rest day, siya na lang yung maglilinis at magwawalis. Siya na rin yung magtatapon ng basura kapag marami na. Wala man kaming usapan pero meron kaming common understanding. Pagkatapos ko nga maglinis ng kwarto at magbaba ng basura ay dumiretso na ako dito sa kusina para mag-prepare ng agahan. Hindi na pala to agahan, dear. Tanghalian na nga pala to at habang nanonood ako ng Showtime, kumain ako nitong tanghalian/agahan. Gutom na ako dito, dear. Ang sarap pa rin ng kape kahit tanghali na. Pagkatapos ko ngang kumain at maghugas, dumiretso na ulit ako sa taas para i-check yung labahin ko kung okay na ba. At ayun nga, tapos ng madryer, kaya naman eto na, magsasampay na ako. Napasayaw pa nga ako dito dahil ang sarap na talaga sa pakiramdam ng klima sa labas. Kung marami nga pala kaming sampayan sa loob, marami din kaming sampayan dito sa labas. Kaya imbis na isiksi ko pa yung mga damit ko sa loob, dito na ako sa labas nagsampay, maganda pang sikat ng araw. Sa loob kasi na sampayan, may heater doon pero mas okay sa akin tong sikat ng araw para mas maganda. Isa talaga sa mga best feelings dito sa Japan yung makakapagsampay ka na ng mga nilabhan mo doon sa labas dahil tapos na yung winter. Wow! Pagkatapos ko nga magsampay, tumambay muna ako sa kwarto ko ng mga 1 oras. Nag-cellphone lang ako tapos after nun, lumabas na ako para mamalengke. Wala na nga pala akong pagkain at wala na rin nga pala akong stocks ng mga lulutuin. Bale, ngayon nga pala yung last ko na pamamalengke para sa isang buwang budget ko kasi malapit na yung sweldo. At ang natitira ko na nga lang na budget sa wallet ko ay 6,000 yen. Ang hirap talagang gumawa ng video, kailangan pang bumalik para kuhanin yung camera. Napakalinis nga pala talaga ng kapaligiran namin dito sa labas ng bahay. Magbibisikleta nga pala ako papunta sa pamilihan pero pwede naman tong lakarin, malapit lang din kasi. Pero dahil naiwan ko na naman yung camera, kailangan ko ulit siyang balikan. Kaya nilagay ko na nga lang sa basket yung aking cellphone. Pero hindi ko na rin naman talaga napigilan at nandito lang naman to sa aming looban nag-cellphone na rin ako habang nagbibisikleta. Sorry na. Doon lang ako mamamalengke sa natatanaw na nasa likod ng poste ng kuryente. Napakalapit lang talaga. At ang ganda pa nga ng sunset. Wow. Pumasok na ako sa loob ng Okuwa. Yung Okuwa nga pala, ito yung malapit na pamilihan dito sa bahay namin. Medyo mas mahal nga lang dito yung mga tinda. Pero dito talaga ako madalas mamili kasi ayoko nang magpunta sa malalayo pang pamilihan, hassle.
At ang pinakauna kong ang kinuha ay itong saging na galing pa sa ating bayan. Kumuha din ako ng ponkan. Tapos itong kalahating lettuce. Kumuha na din ako ng broccoli. Tapos 2 pirasong pipino. Kumuha din pala ako ng carrots. Tapos sinamahan ko na din ng 3 pirasong talong. Sa totoo lang, habang namamalengke ako, wala talaga akong idea kung ano yung mga lulutuin ko. Dito na lang ako nag-isip. Tapos may nakita akong pusit na parang fresh, kaso lang ang mahal, pero kumuha na rin ako. Kumuha na din ako nitong buto-buto ng baboy, masarap kasi ito pang sinigang. 2 na yung kinuha ko kasi gagawa din ako ng pork binagoongan. Tapos bumili na rin ako nitong coconut milk. Wala ditong niyog sa Japan, dear. Wala na nga rin pala akong mantika, kaya kumuha na rin ako. Tapos kumuha din ako nitong maanghang na noodles. At syempre hindi mawawala yung chuhay, 2 piraso din naman ang kinuha ko. Tapos may nadaanan pa akong Yakult, kumuha na rin ako para everyday okay. And kumuha na rin ako nitong favorite kong snacks dito sa Japan, ang Ariel. Magkaiba sila ng flavor. Pag nandito ka na, nire-recommend ko sa'yo yung Ariel, masarap yan. Tapos dumiretso na rin ako sa counter para magbayad. So 6,000 na lang talaga yung natitira kong budget para sa grocery na to, sana umabot. At ayun nga, 5,295 lang, meron pa tayong sukli. Pagdating ko nga sa bahay, dali-dali ko nang inayos yung mga pinamili ko, nilagyan ko ng mga pangalan yung kailangang itabi. Tapos yung mga prutas at gulay, inilagay ko na sa ziplock para ilagay sa ref. Marami kaming sharing sa refrigerator, kaya kailangan lagyan ng pangalan yung mga pagkain. So sa mga oras na to, dear, 7:00 na ng gabi at magluluto pa lang ako ng para sa pagkain ko sa mga susunod na araw. Trainee kami dito sa Japan, of course, hindi kami nagluluto ng pagkain araw-araw. Madalas, tuwing rest day lang kami nagluluto, tapos sa araw-araw iniinit na lang namin yung mga niluto namin para hindi kami masyadong mahirapan. At halos karamihan nga sa amin dito sa dorm ganun ang practice. At pagkatapos ng 1 oras ko na pagluluto, eto na yung mga niluto ko para sa 1 linggong kainan. Nakapagluto ako ng adobong pusit, tapos nilaga ko yung broccoli at carrots. Tapos pinirito ko na rin yung natitirang salmon pa nga na binigay ni Ses. Yung ibang talong ginawa kong insalada, tapos yung iba naman nilagay ko dito sa binagoongang pork. At yan ang mga ulam ko sa loob ng 1 linggo. Pagkatapos kong ayusin yung mga niluto ko, nag-dinner na rin ako para dire-diretso na ang pag-akyat ko mamaya. At habang kumakain nga ako dyan, naiisip ko yung mahaba-habang video na kailangan kong i-edit, kaya natagalan tong a day in my life kasi alam ko mahirap gawin to. Ang inulam ko nga pala dito ay yung natitira pang paksiw na isda mula pa sa nakaraan kong mga niluto. Pagkatapos ko nga mag-dinner, dumiretso na ako sa shower room para maligo. Marami nga pala kami ditong shower room. O siya, paano dear? Maliligo muna ako. Medyo tinagalan kong maligo ngayon, siguro mga 15 minutes. Usually kasi kapag may pasok, ang ligo ko lang talaga 5 minutes. Oo nga, 5 minutes lang ako maligo pag may pasok. Kaya naman pag rest day, bumabawi ako ng ligo ng medyo matagal. Magpapatuyo na sana ako ng buhok habang si Tisay marami pang mga sinasabi tungkol sa kanyang dalang uniform. Dahil hindi naman pwedeng matulog ng basa ang buhok, ay kailangan ko pang mag-hair dryer. Sa mga oras na to ay 10:30 na ng gabi at hindi pa rin talaga tapos ang araw ko. Ayun, tapos na akong magpatuyo ng buhok at pwede na akong matulog. Pumasok na nga ulit ako sa kwarto namin at pagbukas ko nga nakasarado na yung ilaw, ibig sabihin matutulog na yung mga tao dito. At bago ako tuluyang humiga, nag-lotion muna ako ng katawan. Ito lang ang natatangi kong skincare, wala akong skincare sa mukha. Napahaba na tong vlog ko, dear. Sana nakarating ka hanggang dito. Ito yung araw na rest day daw pero hindi naman, work day pa rin. Pero ganun talaga. Ganun talaga pag OFW tayo, kailangan nating asikasuhin ang ating mga sarili at wala naman tayo ibang aasahan. O paano, dear? I am getting ready to bed na. 11:00 na ng gabi. Good night, dear. Salamat sa pagsama sa isang buong maghapon. Sa susunod ulit, maraming salamat sa panonood.